Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So sa ngayon, sa ngayon mga kabunyog, si Amy Marcos, napansin nyo, si Amy Marcos biglang natahimik. Isa pa itong si Amy Marcos na DDS. Marcos na DDS yan. Oh, napansin nyo si Amy? Tahimik, di ba? Ang tahimik ni Amy Marcos ngayon. Bakit tahimik siya? Eh, di ba nung kasagsagan nung sabi nila, inatake daw ng NBI ang Senado? Nag-live stream pa noon si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, ano ba tong nangyayari sa amin? Ano na bang nangyayari sa administrasyon ngayon? Linulusob na kami dito sa Senado. Papatayin na ba kami? Aarestuhin na ba kami? Grabe naman. Wag nyo namang itigil nyo naman itong mga kalukuhan ito. So, nandito kami at nagsisiksikan kami sa isang maliit at madilim na sulok dito sa kwarto ng SP. Habang nagpuputukan pa rin sa gilid at nagtutulakan pagkat pilit na pumapasok yung mga NBI kung kanilang mga kasamahan na may mahahabang baril dala-dala at pinagsuot na nga ako ng bulletproof ng aking mga security. Ganun pa man, hindi tama itong nangyayari. Kung nais nilang dakipin si Senator Bato, hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal. Kung kayo ay busy o may ginagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito at nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating republika. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon. Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali. Basta, pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Paslap tol, dito ka na sa Buenas. Again, sa mga bagong pasok, Mabsat, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat po. Shoutout sa mga bagong pasok, Mabsat. Shoutout sa inyo lahat. Okay, ngayon bibisitahin ko muna itong opisina ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa aking mga tauhan kasi kanina nagputukan, patay lahat ng ilaw. Ngayon lang ako nakaakit. Grabe itong nangyari dito. Bakit naman inatake yung Senado? Hindi ko akalain ang mangyayari ito. Grabe naman ito. Inatake ng Senado. Ang arte-arte mo magsalita. Amy Marcos. Ay, gravity kasama sa script yan. Diyos ko, Rudy. Dito sa Senate ng Republika ng Pilipinas, ganito na lang ang turing nila sa amin at ang balita, palibhasa lahat sila nagdi-deny. Ang next daw na sasabihin, gawa-gawa lang namin to para mahawakan ang liderato ng Senado at pagtakpan ang impeachment. Ano ba namang kalokohan to? Eto na nga at nagtatago kami dito sa barilan, putukan at siege ng Senado. Sasabihin pa na gawa-gawa daw namin kasi lahat sila denied to death, walang nag-utos, nalusubin ng Senado, walang may kinalaman, wala ang talagang mananagot. Eto na naman tayo. Flood control na naman ba? O bakit nagsisigawan? Bakit nagsisigawan? Bakit bumalik na naman? Kanyari? Ba't maingay? Ha? Bata, ano? Nag-clearing po ma'am gawin. Sino nandyan? We want to make sure na wala na sila. Okay, okay.
Okay? Andito nagki-clearing na yata. Sana naman matigil na at maging mapayapa na ulit dito. Kawawa naman yung usaan namin, mga bulok yung baril, maliliit. Tapos, ayan, talagang sinagupahan itong mga walang yanto na talagang, ayan, ang ingay-ingay pa, nakikita ninyo, ayaw magsilabasa, nandyan pa talaga eh. Ayun. Naalala nyo yun mga kabunyog, mga kababayan? Naalala nyo yung live na yan ni Amy Marcos noon? Live yan ni Amy Marcos noon, nung kasagsagan ng di umano'y insidente sa sa Senado. Kaya lang ngayon, ano nang lumalabas? Ay di ba? Hindi naman totoo yung hindi totoo na inatake yung Senado. Ang lumalabas, itong si Aplaska, yung usaan, nagpaputok na lang ng bigla. Natakot, naalarma, ng panic. O baka bahagi yun ng kanilang scripted na na magpapaputok, magki-create ng kaguluhan para makatakas si Bato. Yan ang lumilitaw ngayon eh. Pero yung sinasabi ni Jaime Marcos na under attack ang Senado, wala. Wala. O ngayon, naririnig nyo pa ba si Jaime? Pero nung gabi na yon, siya ang isa sa mga pinakamaiingay noon. Nung gabi na yon, nag-live stream pa siya, may mga mga kaiyak-iyak pa, di ba? Ito rin naunang magdrama si Jaime kaysa kay Pia Cayetano eh. Si Pia Cayetano nagdrama nung isang araw. Pero si Jaime Marcos, nung kasagsagan ng inaatake daw ang Senado, kaiyak-iyak pa. Live stream pa yan naka-live stream siya. Naka-live stream pa. O kaya lang ngayon nga, lumalabas kasinungalingan yung mga pinagsasabi niya doon. Wala namang attack sa loob. Sabi pa ni Jaime, pinasok kami. Grabe, pumasok na dito sa loob ng Senado. Di ba? Ganun yung pagkakasabi. Grabe, ano na bang gagawin sa amin? Ano na ba ang ginagawa ng administrasyong ito? Ganun. Pero ngayon, tahimik na si Jaime, hindi na makapagsalita. Wala ka nang marinig sa kanya. Bakit? Ay na-expose eh. Na-expose. Yan ang mga yan kasi yung mga katangahan nitong mga DDS. Akala nila, yung pangyayari na yun nung gabi, talagang linusog ang Senado ng NBI at aarestuhin si Bato. Agoy. Wala naman eh. Kaya kahit anong gawin nila, may mga paiyak-iyak si Pia, umiyak pa si Loren, wala namang naniniwala. Tapos ngayon, sinasabayan pa ng mga kabubuhan. Sabi ni Jimmy Bundok, siya na lang daw mag-aari, kunin niya na lang daw yung warrant of arrest. Siya nang bahala kay Bato. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Tapos ito namang si Jaime Marcos, wala, tahimik na. Actually, ini-interview si Jaime. Naglalakad siya doon sa hallway ng Senado, ini-interview ng media kung anong masasabi niya na ngayon. Ngayon na wala na yung tensyon, lumilitaw na hindi naman totoo na inatake ang Senado. Tinatanong si Jaime, wala, hindi na siya makapagsalita. Pero ang dati ang ingay-ingay niyan, siya yung unang nagre-react noon. 'Di ba? Itong si Jaime. May mga pasara-sarado pa sila ng ilaw. Tapos si Jaime pa noon nung habang nagla-live stream doon sa loob ng opisina, sabi niya, may mga patahimik-tahimik pa siya. Parang mahina ang boses kasi delikado ang lagay nila. Mga kabunyog, mga kababayan, yan ang problema dito sa mga DDS na ito. Nagki-create sila ng kwento nila. Yan, mga kabunyog. Pero, nai-expose yung kanilang katangahan. Ngayon, itong si Jaime tahimik na. Wala ka nang marinig. Pero nung gabi ang ingay-ingay, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang nangyayari dito sa mga DDS. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Nako po, nasoplak itong si Jaime Marcos, mga kakabsat. Putragis. Paano ba yan, Jaime Marcos? Drama pa more, no? Ay, Diyos ko, Lord Rudy. Diba, si Leonardo, iba talaga ang kwan nila. Galawang nila, no? Siya, mag-last topic tayo, Mabsat, no? Sakto, mag-last topic tayo. So, again, maraming salamat. It's ready 4:36. Mamayang alas 5, meron tayong premiere. Pero, mag-last topic muna tayo, Mabsat. Okay, countdown mo din tayo, Sat.
Here we go.